Sabi nga naman talaga ni Bato de la Rosa, "Come on Mr. Trillanes, make my day." Pero nas nasaan na si Bato? Oh, tingnan niyo, oh, pakinggan natin. dumaan daw Sabi sa niya, make my day, Hmm. but I don't know why he's very scarce. Ba't hindi siya magpakita sa Senado? Binabayaran siya ng taong bayan para Totoo! Biruin niyo ho, sandali, sandali. Para sigurado tayo mga bossing. Check natin yung Ronald Bato de la Rosa. Ronald, ay, nag-delete na ng Facebook. Naku, nag-delete ng Facebook mga kababayan. Ay, wala, hindi, ayun pala. No, Senator, kailangan pala ilagay ko yung Senator. Ano sabi dito? The Philippines is not an ICC member. Everyone knows that except apparently Torre and whoever is coaching him speak like tapos isasama nyo naman din, pasasamahin nyo si Bato. No? Ang post ni Bato de la Rosa, tingin ko yung mga staff niya to, ayan, yung kay Paulo Duterte, kay Boy Saksak ho, mga bossing, no? Ikaw, Boy Saksak, ayaw mo talaga na paratingin si Bato de la Rosa doon? Ay ba, grabe. Ayaw mo nun, 24 oras na magkakaroon ng kasama ang tatay mo sa pamamagitan ni Bato. Yan naman is nanumpa sa inyo o sumumpa o hindi sumumpa. Yan naman ay nangako sa inyo na sasamahan si dating Pangulong Duterte kahit saan mapunta ho, mga bossing. O, di ba? Naku po, mga kababayan. Pero ito po ang umuugo ngayon. Madami po ang nagsasabi, no? Madami po ang balibalita, ugong-ugong, no? Kung kumbaga sa ano po, sa salitang kalye, chismis na nasa China na daw ho si Bato de la Rosa, mga kababayan. Na lumipad na po ng ibang bansa si Bato de la Rosa, mga bossing. Sa sobrang takot, nandun na. Wala na ho, hindi na nagpaparamdam mga boss chief mo, sir. Siyempre, ang gagawin ho niyan is uunahan niya. Di ba? Unahan ko na to. labas na ako. Batche na ako ng Pilipinas. Di ba? Bakit po natin nasabi o bakit po nila naiisip na baka si Bato de la Rosa ay lumipad na ng China? Unang-una, hindi na natin makita. Yung kay Torion, hindi ho ako naniniwala. Kahit kailan, kahit hanggang sa katapusan ng buhay ko, hindi ko paniniwalaan yan si Torion na ano daw, hindi daw lalabas ng bansa si Bato de la Rosa kasi daw mahal na mahal ni Bato de la Rosa ang Pilipinas. Sabi ni Areli Arribas, galing mo mag-alias Boss Mark, si Boy Saksak. Di ba? Mananaksak patalikod yung kutsilyo. Sasaksakin yung bugaw daw ho, mga kababayan. Bakit to ang unang iniisip na pinuntahan o pupuntahan ni Bato de la Rosa ay ang China? Kasi po yan yung yan yung kakampi nilang bansa . Kung matatandaan nyo ang dating Pangulong Duterte, mga boss chief mo, sir. Ang sabi ni Larry Gadon, kaya daw pala talaga pumunta ng Hong Kong si si dating Pangulong Duterte ay dahil po humihingi na ng asylum kay Xi Jinping. Balita ho yun, di ba? Humihingi na ng asylum kay Xi Jinping dahil nga eto na at nababalitaan na at umuugong na dati. Yung pong balita sa ICC. Ngayon, taranta sila, hindi nila alam kung meron ba talaga o whatever. Ayun, pumunta ng Hong Kong. Kumbaga, pinalabas lang daw ho, mga kababayan, yung maisog nila doon. Di ba, kung maalala nyo ho, nagkakagulo sila, hindi malaman kung uuwi o hindi. Tapos sabi, may nagsabi lang sa kanila, walang warrant of arrest si dating Pangulo. Tapos ayun, pagdating ho, mga kababayan ng Pilipinas, pagsakay ng eroplano, biglang nag-ready na yung mga kapulisan. Kasi ho, Hong Kong, mga bossing, ilang oras lang ho ang dyan, ang biyahe. Simula Hong Kong hanggang papunta ng Pilipinas, pauwi. Kung di ako nagkakamali, naglalaro lang ho yan. Humigit kumulang 2 oras po.
Baka, sabi ni Winnie Artos, baka sinundo ng mga Chinese sa West Philippine Sea si Bato de la Rosa. Hindi, seryoso ho, mga kababayan. Talagang hindi na nagpaparamdam si Tobats. Meron siyang pinost kanina, ha? Dumaan dun sa ano ko eh. Dumaan sa feed ko eh. Kanina ba yun o siguro nag-up lang, tumaas lang, mga huling post, no? Na ano daw, binisita siya ni Amy Marcos at ni BP Sara. Hanggang ngayon no, tingnan nyo, wala nang update doon sa ano ni Bato. Puro post-post na lang siya. Simula ho nung November 13, wala na, hindi na nagpapakita. 2 hours po from Taiwan, sabi ni Champi Tuti. Sabi ni Elena Garcia, yes, soon, may kakosa na si Duterte. Kahit separate sila ng selda tuwing lunch, makikita sila. Tingin nyo, magse-separate pa yan sa kulungan, hiwa-hiwalay. Tingin ko naman malaya silang lumibot doon sa sa water cannon no eh, mga bossing eh. Tingin ko malaya silang maglibot-libot doon sa water cannon. Eh bakit po water cannon? Sabi po nung isang DDS na vlogger ni Duterte, ang water cannon daw po ay isang pasilidad. So so malaya silang mag-ikot-ikot doon sa water cannon. 'Di ba? Tapos sabay sabi, opo, fake news po ako. Lang yung vlogger yung si Mark Lopez. Nasaan na ba yan? Sinigaw-sigawan ni Paduano, nataranta. Anong sinasabi mo nagwa-water cannon ng Pilipinas? Ipaliwanag mo. Mr. Chair, ang water cannon po is a facility. Lang yung. Bato ha. Ultimo, ito pong si Secretary, dating Secretary, no? Ng DOJ na si Boying Remulla, hinahanap ka na din. Ang sabi mo daw, make my day, make my day. Tapos ngayon, hindi ka nagpapakita. Sinusweldohan ka ng mamamayang Pilipino. Ano ang napapala ng mamamayang Pilipino? Baka pwede, leave ka muna, tapos walang pay. Diba? Para naman patas sa amin. O kaya, gamitin mo yung leave mo. Leave na with pay, baka meron kayo niyan, gamitin mo, no? Hindi yung ganyan, puro absent. Awol na ba ang tawag dyan, mga boss? Tanong ko lang, no? Awol na ang pwedeng itawag kay Bato de la Rosa? Para naman po doon sa mga kapwa senador, kung alam nyo kung nasaan ang kinaroroonan ni Bato de la Rosa at nakakausap ninyo, si Bato de la Rosa, mano ba namang isabi nyo, sabihin nyo kung nasa si Bato de la Rosa kasi baka kami ang mag-request na sabihin, iawol nyo na si Bato de la Rosa, total hindi na nagpaparamdam. Di ba? Kung meron kayong ideya o kung nakakausap nyo si Bato de la Rosa, kung nasa ang lupalop siya o kung nasa ang bundok siya o kung nasa China na siya, ipagbigay alam doon sa mga nagpapasweldo, which is bayan po. Mamamayang Pilipino. 'Di ba? Arnedo Olaes, sabi, nasweldo pa si Bato de la Rosa. Dapat ipaalam kung nasaan at kung ano talaga ang kalagayan. Kayo, ini-stress nyo si Tobats? Kawawa naman. Tapos may mga biglang may mga balita pa, di ba? May mga balita. Yung tipo bang ano tawag dito? Kanino bang balita yon? Kay para kay sino? Yung bagong hero ng mga DDS. Pangalan nun, si Saldico, yung bagong hero ng DDS. Makita mo yung mga pahayagan ngayon, sasabihin, Interpol. Yung pala tungkol kay Saldico. Siyempre pag nabasa ni ni Bato de la Rosa, maiisip niya agad, putik na yan, lagot. Ito na Interpol. Nakikipag-usap na. Di ba? Nakikipag-usap na sa Interpol ang ICC. Yan ho kasi mga bossing. Mahihirapan na po sila diyang kumbaga harangin. No? Yung pong sinasabi nila na si Marcos Jr. o si Pangulo natin ang nagpapa-aresto dyan sa mga yan, mga kababayan, nako, naniniwala ho ako. Naniniwala
naniniwala ho ako, mga boss Chipamo, sir. Ay nako, ang gugulo na eh. No? Ang naratibo kasi ng mga DDS, ang nagpapakulong, nagpapaaresto o nagpakulong kay dating Pangulong Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Yun po, para isipin nila na, tingnan mo, isinuko ni Marcos. Ako ho, mga kababayan, pasensya na, Pangulo ha. Hoy, Pangulong Bongbong, huwag kang magtatampo sa akin. Although, hindi ko sigurado kung napapanood tayo ni Pangulo. Ano? Huwag kang magtatampo sa akin. Pero ang talagang iniisip ko, siyempre may pitik ang Pangulo dyan. O yan, magugulo yan. Total naman, may kaso sa International Criminal Court yan. Total naman, yung mga yan, kinasuhan doon at pasok sa jurisdiction ng ICC. Yung mga kaso nila nung mga panahon hanggang 2019. Sige na, kunin nyo na yan. No? Sabi na lang ng Pangulo, hindi ako makikialam dyan, hindi ako makikisali dyan. Pero yung Mark Ramos na nandiyan sa harap nyo, mga kababayan, sorry! Naniniwala ho ako, may kalabit o may lagitik ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Diba? Ito. Question tayo. Question Tanong natin diyan sa mga comment section. Kayo ho, mga kababayan, taas nyo yung kamay. May pink na kamay dyan di ba? Taas nyo kung kayo ay naniniwala na kumbaga, si Pangulong Bongbong Marcos merong konting pitik dyan. O sige na, arestuhin nyo na yung mga yan. Total, magugulo dito sa Pilipinas yan. Di ba? Sino sa inyo ang naniniwala na si Pangulong Bongbong Marcos may lagitik dyan sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Ako naniniwala ho ako doon. Ako supporter ho ako ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Sinasabi ko ito. Baka kapag nalaman pa po ng mamamayang Pilipino, kunyari, dumating sa punto na nalaman talagang si Pangulong Bongbong Marcos ay may pitik para arestuhin itong mga ito. Baka matuwa pa ho ang mga Pilipino, mga kababayan, kasi napakaklaro naman po na may karapatang arestuhin sila ng ICC nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ano po, mga bossing? Di ba nung panahon ng dating Pangulong Duterte, imposibleng makasuhan si Duterte? Nung nalaman niya, iniimbestigahan siya ng ICC, kumalas siya sa ICC. So, napaka-powerful po. Hindi nila pinapansin yung mga ganyan na kaso. Kaya po, ito, yung kampo ng mga nabiktima, yung mga kaanak ng mga nabiktima, sinamahan po ni dating Senador Trillanes papunta po doon sa ICC at doon sila nagkaso. At nung panahon na yon, kasapi, kasali pa tayo o joint force pa tayo sa ICC, mga bossing. Di ba? Kaya naman, kung merong pitik talaga si Pangulong Bongbong Marcos dyan at ako ay naniniwala doon, sasabihin pa ng mga Pilipino, tama lang po yung ginawa ninyo. Ang gugulaho na nila. At total naman, meron silang kaso doon sa ICC. Tama lang po na isinuko na, ibinigay na. Di po ba? Kasalanan din ni dating Pangulong Duterte kung bakit hindi siya makauwi, kung bakit hindi siya dito sa Pilipinas malitis-litis kinalasan ba naman yung ICC? Ayan. Paano ngayon sasabihin ng ICC, sige, diyaan natin litisin si dating Pangulong Duterte. Total naman, sakop pa kayo o kasapi pa kayo ng ICC. Wala na ho. Kaya, interim release. Yung kanilang pangalawang remedy ho, mga bossing. Kaso, yung interim release, wala din po. Sablay, hindi pinayagan, ayaw. Wala na. Kaya Bato, kung nasaan ka man daw, Diyos ko, magparamdam ka. Bato, utragis ka. Nakikita mo, Bato, uy! Kung napapanood mo man kami, Senator Bato de la Rosa, magparamdam ka, nakikita mo itong baso na ito, may laman tubig. Paggalawin mo nga. Paramdam ka sa amin, paggalawin mo, Bato. Naku, ayan. Pinapagalaw na ho ni Bato de la Rosa. Mark. Nandito ako.
Nagtatago lang ako. O gumagalaw mga kababayan, si Bato, oh. Bakit mo ako tinatako? Stress na nga ako dito. Oh, hindi na nga ako makakain. Eh, tinatakot mo pa ako. Hindi ho, Senator Bato, hindi ka namin tinatakot. Ano? Sadya lang talagang naniniwala kami na meron ng warrant of arrest. No? Kaya lang, ang estilo na gagawin sa'yo, yung gulatan ho. Yung biglaan ho. Yung tipo bang kumpiyansa ka na walang warrant of arrest, tapos biglang magpapakita ka doon sa Senado, papasok ka na, first day punk, ano? Nakataas pa po, nakatayo pa po yung buhok ni Bato de la Rosa, di ba? Ganun yung mga first day punk. Oh, nakatayo pa. Wala palang buhok si Bato de la Rosa. No, papasok lang doon sa Senado. 'Di ba? Papasok na. Oh, ayos, first day, pasok. Tapos pag-uwian na, hindi na lalabas. Oh, Bato, bakit hindi ka lumalabas? Eh, uwian na, alas 5 na, tapos na ang opisina. Hindi pwedeng lumabas eh. Bakit? Baka bigla akong ma-overseas eh. Baka bigla akong mailipad. Saan? Baka bigla akong magbakasyon doon sa doon sa ano, sa ICC. Yari na. Di po ba? Sabi ni Rosewin Isidro, punks not dead ang peg. Eh kaso wala ngang buhok, walang itatayo. No? Pero seryoso, mga kababayan, seryoso, tingin ko wala na sa bansa si Bato. Baka nasa China na nga ho talaga yan, mga bossing. Uulitin ko ho hindi ko sinasabing nandoon na sa China si Bato de la Rosa. Pero ramdam ko po sa mga kilusan nila at sa galawan, doon po tatakbo yan. Mga bossing, eh baka makakuha ng suporta at maitago siya. Eh di diyan ka na lang magsenador kung nandiyan ka man lang, kung nandiyan ka sa China. Di ba? Magsenador ka kay Xi Jinping. Sabi ni Music Stories, meron ng warrant bibigay kay Trillanes para ano si Trillanes ang mag-handcuff o ang magposas kay Bato de la Rosa. Baka mapasigaw ho yan. Come on, Mr. Trillanes, Mick Madi. Sabi ni Eseng Mariano, hindi nagsusuko si Torion ng kliyente niya. No. No? Kahit kung ano-ano na nga ho, mga kababayan, ang pinagsasabi ni Torion eh. Biruin mo, pati ho yung inalibay niya ha. Inalibay niya dati kay, ano pangalan nun? Dito kay Kibuloy. Tingnan nyo, unti-unti na nating nakakalimutan si Buloyski. Kahit ho yung inalibay niya kay Buloyski, mga kababayan, na hindi nagtatago si Kibuloy. Hindi lang daw po available. Ginawa lang daw pong hindi available ni Kibuloy ang kanyang sarili, mga bossing. Ibang klase, ano? Sabi ko kung ano-ano pinagsasasabi nitong lawyer na ito, mga kababayan. Hindi available si Kibuloy. Yun lang po. Pero hindi pwede daw sabihin na hindi nagtatago. O Bato, bago matapos itong topic sa iyo pakinggan mo si ang bagong ombudsman na si Boying Remulla. May pahayag sa iyo. Oh. Dumaan daw Sabi sa niya, make my day, but I don't know why he's very scarce. Ba't hindi siya magpakita sa Senado? Binabayaran siya ng taong bayan para magtrabaho para sa bayan, di ba? Oh, Bato, narinig mo Sabi mo daw, make my day. Alalang-alala ng mamamayang Pilipino yan. Na nagyayabang ka na kayang-kaya mo ang ICC.